Sa isang kakaibang nayon na matatagpuan sa pagitan ng mga bundok at misteryosong gubat, may nakatirang dalawang magkaibigan na nagngangalang Elias at Bon. Ang kanilang mga araw ay ginugugol nila sa pag-uukit ng mga kahoy sa masalimuot na mga disenyo, at kahit na ang kanilang buhay ay simple, sila ay kontento sa kung anuman ang mayroon sila. Ito na ata ang aking pinakamagandang gawa. Ano sa tingin mo, Bon? Masyado mong ginagalingan ang mga gawa mo, pero wala pa ring higit sa taglay mong kagandahan. Oo nga pala, narinig ko sa mga kalapit nating bahay na maganda raw ang kahoy doon sa misteryosong gubat. Sa tingin mo pwede tayo kumuha ng mga kahoy roon? Sige ba, nakasawa na rin kasi mag-ukit gamit ang mababang uri ng kahoy na ito. Isang araw, umalis si Elias sa nayon upang mangolekta ng mga kahoy mula sa misteryosong gubat malapit sa kanilang nayon. Napadpad siya sa isang sinag ng liwanag na kapansin-pansin. Nang makalapit siya sa liwanag, nakita niya ang isang batang Diyos na si Hermes na natutulog sa isang tumpok ng mga dahon. Magkalapit sila ng edad. Dahil hindi niya alam kung sino siya, nilapitan niya ito at ginising. Hoy, ba't ka natutulog dyan? Isang mortal? Ano ang iyong pangalan, Binibini? Ako si Elias. Ikaw naman ay si... Hermes. Ang ngalan ko ay Hermes. Mukhang hindi ka taga rito. Mayroon ka bang magulang o kasama? Hindi ko sigurado. Ngunit, maaari mo ba akong matulungan? O sige, maaari ka naming matulungan. Halika, dadalhin kita sa aming nayon. 11 minuto ang nakalipas. Tumakas si Hermes mula sa Mount Olympus sa pamamagitan ng pagnanakaw ng susi ng kalahatan mula kay Anicetus, ang tagapagbantay ng Olympus. Mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon nang hindi tumitingin si Anicetus, si Hermes, na isang maliksing Diyos, ay nakatakas ng hindi namamalayan ni Anicetus. Hermes, narito na ang iyong pagkain. Ha? Animal! Natakasan ako! Pumunta sila sa kanilang nayon dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Bon dahil sa mapansariling desisyon ni Elias. Sino yan? Ba't ka nagdadala ng estranghero sa ating bahay? Alam mo ba kung gaano kadelikado yan? Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan natin ang taong yan? At ano naman? Binabase mo ang kanyang katauhan sa kanyang anyo? Hindi ikaw ang nagdala ng estranghero na yan sa ating bayan. Hindi natin alam kung ano ang pwede niyang gawin sa ating bayan. Hindi ito pinansin ni Elias at hinayaan pa rin siyang manatili. Itinuro ni Elias kay Hermes kung paano umukit ng kahoy. Ipinakilala siya nito sa mga taong bayan. Nang magkalapit ang dalawa ay lalong lumakas ang selos ni Bon. Ang pagdududa isang araw habang ang tatlo ay gumagawa ng rebulto gawa sa kahoy. Nahulog si Elias habang inuukit ang tuktok ng matayog na rebulto. Nakita ito ni Hermes na nasa kabilang dayon at sa kanyang makidlat na bilis nahuli niya siya sa loob ng 1 segundo. Nakita ito ni Bon at nadagdagan ang duda niya sa kanya. Gustong malaman ni Bon kung ano ang tunay na pagkatao ni Hermes, ang paghahanap ng katotohanan. Si Bon ay nagsawa na at siya ay naglakbay upang makakuha ng kasagutan mula Proteus, ang Diyos na nakakaalam sa lahat. Ngunit hindi madali ang paghahanap sa kanya. Kailangan niyang tumawid sa isang nag-aalborotong na bulkan, umakyat sa matataas na bundok. Nang nahanap na niya si Proteus, tinanong niya agad ito. Magandang araw sa inyo, Panginoon. Narito ako upang sagutin niyo ang aking katanungan. Mainam, gagawin ko ang iyong ikinahihilingan, ngunit kailangan mo muna gawin ang mga pagsubok na ipamamahagi ko sa iyo. Una, paglilinis ng buong mansyon. Pangalawa, paggagalaw ng mga kahon sa dungeon. Pangatlo, pagdidilig ng mga halaman. Nang mapagtagumpayan niya ito, tinanong ni Bon kung sino ba talaga si Hermes.
Nang sa wakas ay nalaman niya, siya ay galit na galit. Mabilis siyang bumalik sa kanyang nayon at ichinika ang balita sa mga marites ng bayan. Nakarating kay Elias ang balita. Nabigla ito at nadurog ang kanyang puso. Sinabi ni Bon na si Hermes ay isang Diyos. Ang nayon bilang tanyag na bayan na kinasusuklaman ang mga Diyos ay nagalit ang mga tagabayan. Nakarating rin sa mga Diyos ang balita at itinaboy si Hermes sa Mount Olympus. Nakulong si Hermes sa kanyang silid. Sinikap niyang makalabas ngunit wala itong silbi. Nakasarado lahat ng bintana at pinto. Si Hermes, bilang Diyos ng kapilyuhan, ay nakahanap muli ng paraan upang makatakas. Agad-agad itong bumalik sa nayon ng palihim. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Elias, umaasang makakuha ng sagot, ngunit hindi siya kinibo. Bumalik si Hermes sa gubat kung saan sila unang nagkita at nakita niya na may mga ukit siya ng mukha niya sa mga puno. Matagal nang may gusto si Elias kay Hermes. Mabilis na nagbalik si Hermes kay Elias at niyakap siya ng mahigpit. Kahit ako ay isang Diyos, mahal pa rin kita tulad ng isang normal na tao.